What's up? Welcome to King's Kitchen. For today's video, magluluto tayo ng Bistek Tagalog. Tuturo ko rin sa inyo ang mga paraan kung paano mas mapapalambot ang inyong karne para mas mapabilis ang inyong pagluluto. So, simulan na natin. So una, ihahanda lang natin ang ating mga aromatics. Magsisimula tayo sa 8 to 10 cloves ng garlic at i-chop lang natin ng pino. Sunod naman natin ang ating mga sibuyas. So sa dami ng sibuyas, kayo na yung bahala. At hihiwain natin to na parang mga makakapal na singsing. Pagkatapos nating hiwain, hihiwa-hiwalayin lang natin ang mga bawat piraso. Susunod din nating i-prepare ang ating mga kalamansi. So sa dami ng kalamansi, kayo na ang bahala. Kung mapapansin nyo, hinihiwa ko yung kalamansi sa bandang itaas upang maiwasan kong mahiwa ang mga buto. Dahil ito ay nagiging mapait pagka naisama sa ating ulam. Gagamit lang ako ng salaan upang masala ang mga buto at laman ng mga kalamansi para purong juice lang ang ating makuha. At isusunod naman nating igayak ang ating mga karning baka. At hihiwain lang natin siya across the grain. Isa ito sa technique na ginagamit upang mas mapalambot pa ang ating mga karning baka. Malalaman nyo yung grains ng baka kung saan naroroon yung mahaba niyang strand. So pupunta lang tayo doon sa kabilang side at puputulin nyo siya para mapaiksi ang mahabang strand na nakakatulong sa pagpapalambot nitong mga karne. At i-make sure natin na halos pantay-pantay ang pagkakahiwa ng ating karne para magkapantay-pantay ang luto ng ating mga karne. So ang susunod na step naman natin ay ibababad natin ang mga karne. So sisimulan natin sa pagbabad ng konting toyo, 1 tablespoon na paminta, mga 10 pirasong kalamansi, at 1 teaspoon na baking soda. Itong baking soda ay makakatulong din upang mas maging malambot pa ang ating mga karne. At pagkatapos ilagay, halu-haluin lang natin at iset aside for 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minuto, maaari na tayo magsimulang magluto. Sa isang frying pan, magpapainit lang tayo ng mantika. At siguraduhin natin na malakas ang ating apoy para maiwasan ang pagtutubig ng mga karne pag nagsimula na tayong mag-pan fry. Kapag mainit na ang ating mantika, magsisimula na tayong mag-pan fry ng mga baka. Simulan natin ng isa-isa. Siguraduhin nyo lang na hindi overcrowded ang pan upang maging maayos ang ating pag-pan fry. So kapag na-reach na ang ganitong itsura ng karne, maaari na natin siyang hanguin at prituhin pa ang mga natitirang karne. So ganong process lang din ulit ang gagawin natin. Pag na-pan fry na natin lahat ng ating mga karne, magsisimula na tayong mag-isa. So sa same pan, maglalagay lang tayo ng kaunting mantika. Susunod na rin nating igisa ang bawang hanggang maging golden brown ito. At pagkatapos, isusunod na rin natin ang ating mga sibuyas. Sa pagluto pala ng sibuyas, nasa sa inyo na kung anong level ng luto ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng sobrang lambot, so wag nyo muna siyang ahunin. Pero ako kasi, hinahango ko siya pag around 70% na siyang luto. At gagawin kong toppings mamaya pagkatapos nating lutuin ang ating Bistek Tagalog. At this point, mga 70% na siyang luto. So, hahanguin ko muna siya. And then pagkatapos kong hanguin ay ibabalik ko ang pinagbabara ng ating karne. At pakuluin lang natin 2 minuto at isusunod ko na rin ibalik ang mga pinan-fry nating karne kanina. Hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 5 hanggang 8 minuto. So pagkalipas ng mga 8 minuto, i-check natin kung malambot na yung karne. Kung hindi pa, maaari tayong maglagay ng kaunting tubig at pakuluan muli hanggang lumambot ang ating mga baka. So kapag malambot na ang ating mga karne, hihintayin lang nating ma-reduce ang ating sarsa.
At pagka na-reduce na at medyo nagmamantika na ito, maaari na nating uling ibalik ang ating mga sibuyas. At ipagpatuloy ang pag-stir fry hanggang mga 2 minuto or hanggang makuha natin yung desired nating sauce ng ating Bistek Tagalog. Kapag na-reduce na lahat ng sarsa at medyo nagmamantika na siya, ito na yung time para hanguin natin ang ating Bistek Tagalog. At maaari na natin siyang i-plating. So, ito na ang ating finished product. Kung mapapansin nyo, sobrang bilis lang natin siyang niluto. So, malambot, tapos medyo nagmamantika. So, kung may natutunan kayo sa video na to at nagustuhan nyo, kita-kita muli tayo sa susunod kong mga upload. Hanggang sa muli.